Magandang araw mga ka-idoks at welcome pong muli sa ating talakayan sa araw na ito. Nagbabalik po tayo sa ating channel kung saan hinihimay natin ang mga pinakamahalagang isyu na humuhubog sa ating bansa. Ngayong araw, ang isang umuusbong na isyong legal at pampolitika. Ang utos ng Korte Suprema na humingi ng komento mula sa Kongreso, Senado, Malacanang at COMELEC tungkol sa controversial na Republic Act 12232 na nagtatapos kahapon ang non-extendable 10 days period to comment. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Noong Agosto 13, 2025, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12232. Ito ang batas na muling nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataang elections o BSKE na sanay gaganapin sa December 1, 2025. Sa ilalim ng RA 12232, ang halalan ay ililipat sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. Ang mga nakaupong opisyal ng barangay at SK manatili sa kanilang posisyon hanggang November 30, 2026. Pero hindi lahat ay kumbinsido. Si election lawyer Romulo Macalintal at iba pang grupo ang naghain ng petisyon. Kinestyon ang konstitusyonalidad ng postponement. Ang argumento, labis na paulit-ulit na pagpapaliban ng halalan at ito ay lumabag sa karapatan ng taumbayan na pumili ng kanilang mga leader sa tamang oras. Dito pumapasok ang Korte Suprema. Noong Agosto 19, 2025, naglabas ng resolusyon ang Supreme Court in banc. Inutusan nila ang Senado, Kamara, Malacanang at COMELEC na magsumiti ng kanilang komento. Ang deadline, isang mahigpit na 10 araw mula nang matanggap nila ang abiso. Hindi ito maaaring i-extend. Bukod pa rito, pinayagan din ng Korte Suprema ang Liga ng Barangay ng Pilipinas at 51 punong barangay na makilahok bilang intervenors. Ibig sabihin, maaari rin silang magbigay ng kanilang posisyon sa kaso at may parihong 10 araw na deadline. Ngayon, nasa huling bahagi na tayo ng 10 araw na palugit. Pagsapit ng August 29 to 30, 2025, wala pang opisyal na balitang lumabas kung naisumiti na ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga komento. Kaya sa ngayon, naghihintay pa rin ang publiko kung paano idipinsa ng Kongreso, Senado, Malacanang at COMELEC ang pagpasa ng pagpatupad ng RA 12232. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Kapag naisumiti na ang lahat ng komento, may dalawang posibilidad. Una, maaaring desisyonan ng Korte Suprema kung maglalabas sila ng Temporary Restraining Order, TRO, para pigilan muna ang pagpapatupad ng postponement law. Pangalawa, maaari silang magtakda ng oral arguments para sa masusing talakayan kung ang RA 12232 ay naaayon ba sa konstitusyon o hindi. Napakahalaga ng kasong ito. Bakit? Dahil ang usapin ay hindi lang simpleng pagpapaliban ng halalan. Nakataya rito ang prinsipyo ng regular at makatarungang eleksyon na nakasaad mismo sa ating 1987 Constitution. Kung palaging napopospone ang halalan, nagiging holdover ang mga opisyal at naaapektuhan ang karapatan ng mamamayan na pumili ng bagong leader. Kaya't habang hinihintay natin ang magiging aksyon ng Korte Suprema at ang mga komento mula sa mga pangunahing sangay ng gobyerno, nananatiling bukas ang malaking tanong. Ang postponement ba ng eleksyon ay isang makatwirang hakbang para sa katatagan ng ating sistema? O ito ba ay paglabag sa ating demokrasyang karapatan? As of the expiry ng 10-day deadline, wala pang malinaw na report kung nakapagsumiti na ng komento ang mga government agencies. Ang hindi agarang pagsunod sa utos ng Korte Suprema ay maaring tingnan ng publiko bilang kakulangan ng respeto sa judicial process. Sa demokrasya, ang co-equal branches, executive, legislative, judiciary, ay inaasahang gumagalang sa isa't isa. Any delay weakens that image of cooperation. Ano ang ating aabangan? The people might interpret the non-submission as stalling tactics or worse, lack of solid legal defense for RA 12232. Possible outcome:
If non-submission persists, if late submission are accepted, the case will likely proceed to oral arguments, but the credibility of the government defense might already be weakened. The delay may be seen as an indirect admission of weak grounds for the postponement. Effects on governance and democracy. The institutional effect weakens the image of executive, legislative accountability if they cannot promptly respond to the judiciary. Political effect raises suspicion that RA 12232 was passed more for political convenience than for legitimate governance needs. Democratic effect strengthen the argument that regular and timely election must be protected at all costs, since government itself seem reluctant to justify postponement. Sa aking pananaw, mga ka-IDOX, ang hindi agarang pagsumite ng komento ng mga ahensya ay parang kung may matibay ang batayan ng postponement, dapat masigasig nila itong idipinsa. Pero ang delay o hindi pagsumite ay nagbubukas ng tanong. Mga kababayan, isang bagay ang kapansin-pansin dito. Hanggang ngayon wala pa ring malinaw na pahayag kung naisumiti na ba ng Senado, Kamara, Malacanang at Comelec ang kanilang komento sa itinakdang deadline ng Korte Suprema. O di kaya ay nakapasa na kahapon, kaya lang last hour na hindi na na-publish at may confirm ng Korte Suprema. Kung tutuusin, kung talagang matibay ang batayan ng RA 12232, bakit tila nag-aalinlangan ang mga ahensya na agad itong idipinsa? Ang katahimikan at pagka-delay ay nagbubukas ng tanong kung may sapat ba talagang legal at moral na dahilan ang postponement ng halalan. Sa mata ng taong bayan, ang hindi agarang pagsunod sa utos ng Korte Suprema, kung meron man, dahil di nakapasa ng komento sa takdang oras o di kaya'y magsasara na ang Korte Suprema nang ito'y masumiti at nang hindi na may habol at nang may publish pero cover pa rin ng 10-day deadline ay maaring i-confirm sa Lunes. Ito ay isang pagpapakita ng pagsunod sa tamang proseso ng hudikatura at sa mismong prinsipyo ng demokrasya. Ang eleksyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan. Karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga leader sa tamang oras. Kaya ang tanong na iiwan natin ngayon, kung mismong mga institusyon na ang dapat magpapaliwanag, ay nanatiling tahimik, sino pa ang magtatanggol sa karapatan ng mamamayan na magkaroon ng regular at malinis na halalan? Manatiling nakatutok dahil babantayan natin ang mga susunod na kaganapan. I-comment ang iyong pananaw sa ibaba. Kung gusto nyo ng mas malinaw at malalim na diskusyon sa mga isyong pampolitika at panglegal, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!